Okay, good afternoon mga boss idol. Welcome back sa ating electric piece stunner. So ito nag-DIY tayo niyan mga boss idol at malakas na ang output ng kuryente niya. Nasa 155 volts na. So ayun at ayan rewind ulit tayo dito kasi yung naunang rewind yan mga boss idol ay nagka-diferensya na. So matagal na rin yan na ginawa natin last 2 years na yan. So pinaayos lang ulit sa atin yan. So bali tayo rin ang gumawa niyan dati at yan ay ang nagpagawa niyan sa atin ay taga ibang lugar mga boss idol. So ayan panoorin nyo lang itong video mga boss idol hanggang dulo para may matutunan kayo kung paano gumawa ng electric piece stunner. Ito na mga boss idol yung last layer ng ating pag-rewind ng ating piece stunner. So bali 8 layer itong mga boss idol. So pagka itatry pa rin natin ito mamaya kung malakas na sa 8 layer, pero pagka hindi pa rin tayo makontento ay dadagdag pa tayo ng 2 layer dito. Bali gagawin natin 10, pero itatry muna natin itong 8 layer kung okay na yung kuryente niya kasi 8 layer naman ito dati. So dadagdag lang tayo ng 2 layer kung gusto pa natin ito mas malakas pati sa doon sa dati. Okay, let's go na. So ito at pinapagulong na lang natin itong mga boss idol dahil mabigat na itong winding. So kung makikita nyo ay makapal na. So ayun mga boss idol, at kung gusto nyo na matuto at mag DIY ng electric piece stunner, so ito at makikita nyo dyan sa taas mayroon tayong ginawang diagram dyan. At ayan, kung gusto nyo ay i-screenshot nyo mga boss idol para makuha nyo yung diagram. At ito panoorin nyo lang ito kung paano natin ito ginawa mga boss idol. So ayun, panoorin nyo lang itong video hanggang sa dulo para may matutunan kayo. Tapos na yung winding natin mga boss idol at lalagyan na lang natin ito ng top coat para tumibay yung winding. Ito yung gamit natin ay top coat. So ito na at mamaya ay matitesting na natin ito. So kukubiran muna na lang natin ito. Babalawtin natin ng electrical tape mga boss idol para iwas grounded pa rin mga boss idol, okay? Aww. So ayun, at ibabalik na natin ito sa housing mga boss idol. Woo!
So ayan, okay, ito na mga boss idol at ititesting na natin itong ating aparato kung ilang voltahe na yung output niya. So bali wala kasing maghahawak ng ating camera, cellphone, kaya ito tutusok na lang natin ito mga boss idol dito sa pinaka ground niya, itong ating digital tester. So ayan, ito natin yung output niya mga boss idol kung ilang voltahe. Yan o. Yun o. Kita nyo mga boss idol, 150, 155, 56. So ayun yung nare-reading. So yun ang nare-reading ng ating paste stunner mga boss idol, yung ating ginawang electric paste stunner. So ito okay na ito sa 156 volts. So medyo delikado na rin ito mga boss idol kung hindi tayo maingat sa paggamit nito. So yun lang, at kayang-kaya na ito mga boss idol. Tingnan natin yung kulang contact point, yan tagilid natin para nakikita yung spark ng contact point mga boss idol. Ang switch kasi nito mga boss idol ay nasa rod sa stick, yung sa sikpaw niya, kaya ito dito nirerekta lang muna natin kasi wala pang switch yan o. Yun. So bali yung tester nito ay switch mga boss idol ay sa switch ay sa stick na ng sikpaw. So ayan. Yun, makikita nyo yung aray ko, na kuryente pa tayo. So ayun yung spark ng ang ganda, hindi siya masyadong makislap kasi pag masyadong makislap yung spark ng contact point mga boss idol ay magastos yan sa contact point, kaya tamang tama lang yan o. Yun, halos hindi mapansin mo pero malakas na ang kuryente niyan. Okay, at yan lang muna mga boss idol. At so ayan, at okay na mga boss idol, at na-test fire na natin itong ating na-test fire na natin itong ating paste stunner. So bali pinalitan ko na rin yan mga boss idol. Dinagdagan na natin yan ng condenser at saka isang kapasitor na 1.5 microfarad na 450 volts. Saka ginawa na nating 10 piraso yung condenser niyan mga boss idol. So na-test na rin natin at okay na rin. So wala pa kasi itong switch, yung switch nito ay nasa rod, nasa stick mga boss idol.